May tanong sa akin, fake ba o pag malaki interest? Alright, napakagandang mensahe po ito. Pero bago natin sasagutin, bitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin ngayon, alamin po natin kung paano ba natin madidetermine kung ang isang online lending platform is fake or illegal. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating po pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So, sabi nyo nga, kung fake ba yung OLA pag malaki yung interest? Well, not necessarily po. No? Kasi po, pag sinabi nyo kasing fake yan, ano yan, kumbaga, hindi yan rehistrado. So, for it to be legitimate, so dapat yan registered po sa SEC. No? At dapat yan, syempre, meron yan Certificate of Authority. Okay, ganito po yan. No? Kasi po, kalimitan ng mga illegal, yung mga bugo katabusadong online lending apps, no? Ano po yan? Kumbaga, hindi nasunod sa interest rate, no? Kaya, natatype ka sila, no? Sa fake, no? Pero, ito lang ho masasabi ko sa inyo, no? Pag yan ho, unregistered, hindi ho rehistrado, okay? Tatlong bagay ang hahanapin nyo po, okay? Kailangan po yan, okay, is incorporated. Okay, meaning yung company name niya po is incorporated sa SEC. Rehistrado. Pangalawa, dapat po yan ay may Certificate of Authority. Yung Certificate of Authority po, ito po yung nagbibigay sa kanila ng karapatan na magpautang. And third, kasi nga, ang tanong nyo po is OLA. Dapat po ito ay kasama sa recorded online lending platform. Okay, as of recording po, meron po tayong 180 na online lending platform. Pero out of the 180 online lending platform, 119 po ang companies. Okay? 119. Ito po ay as of March 13, 2026. Mache-check nyo po yan sa website po ni SEC. Ulitin ko po out of yung lending companies and financing companies po, 119 po out of 119, meron po 180 na online lending platform. Ibig sabihin may OLA sila. Kasi po, meron dyan isang lending company, 7 OLA, 5 OLA, 2, 3. So, yun po kaya siya mas marami dun sa mga lending companies. Huwag po kayong malilito kasi po, yun nga, kagaya sinabi ko sa inyo, meron pong isang lending company, pero ang OLA niya po, 7. No, kaya po ganun karami yun. Now, for us to determine po, ito tip ko na lang din po sa mga for us to determine na kung fake yan is, kagaya na sinabi ko kanina, unregistered yan. No, kasi importante po, para siya po ay makapagpautang. Dapat yan rehistrado sa SEC, may Certificate of Authority, at kung yan gusto talagang magpautang online, basta lahat ng process, advertisement, application, processing ng loan, disbursement and collection, pagka yan lahat fully online, kailangan po yan kasama sa recorded online lending platform. Now, may mga nagtatanong po, Boss Ray, paano po kung hindi na po namin makita yung apps sa mga apps market po, no? For example, sa Google Apps, sa Google Play, hindi nyo na makita at gusto nyo ng bayaran. Ito lamang po, antayin nyo po ulit sila na mapunta doon. Kasi po, ito kalimitan yan, magme-message sa inyo. Okay? Through email. Kaya lang, unfortunately, hindi po authorized or kumbaga, hindi po yung kanilang email address ang ginagamit. Personal email address or gawa-gawa ng email address lang. So, paano mo ngayon madidetermine or malalaman na siya talaga yun, na yun talagang OLA yun na hiniraman mo? Baka mamaya, pumasok lang yun sa personal na account ng
nung collector, 'di ba? Oh, so antayin nyo po yung OLA ninyo na mapunta ho ulit dun sa ano, or baka bumunta sila sa bahay po ninyo, magpakilala, no? So, dapat naman, pagka nagpunta sa bahay ninyo, kailangan maayos kayong kakausapin. Okay? Tapos, dapat yan, magpakita sila ng identification card. And then, after providing yung identification card na nakita nyo, di ba? Just to confirm, call their office, their company, but not using dun sa yung number dun sa ID, ha? Pumunta ho kayo sa web, hanapin niyo yung registered number nila, no, at saka niyo tawagan. Okay, kasi mahirap pagka yung doon sa number sa ID, definitely yun, alam nila ng group, malay mo kung sindikato yun o dinadali pa ho kayo. Di po ba? Ito lamang po ang pinaka-importanting ibibigay ko sa inyo. Okay? Bago ko kayo manghiram, kung talagang gusto nyo manghiram dyan sa mga bugo katapusan ng online lending apps o sa mga OLA na yan, okay, ang lagi nyo pong tatandaan, no? Lagi po kayong maging maingat. Okay? Lagi ho tayong magre-research muna. Hindi ho porket dumaan sa feeds natin, no, dumaan sa wall natin, hihiraman na ho natin kagad. Hindi ho ganun. Kasi dun ho palimitan, napapahamak yung ating mga kababayan. Yes, I fully understand. Nangangailangan po tayo ng pera. Pero hindi naman po dapat umabot dun sa, kumbaga, alam na nating illegal, hihiraman pa natin. Alam na nating maraming complaint, hihiraman na natin. Diba? Kasi tayo rin lang naman din ho ang mapapahamak, di po ba? So, aantayin pa ho ba natin yung panahon na oras na ng singilan, wawalang yain tayo, or kahit hindi pa nga oras ng singilan, winawalang yanan yung mga bugok na yan. Di po ba? Tatandaan nyo po, i-check nyo po, no? Sa SEC, yung tatlong sinabi ko, dapat yan incorporated, may certificate of authority, at dapat yan kasama sa recorded online lending platform. And not only that, okay, gumawa pa tayo ng extra due diligence natin. Okay? Gawin po natin, kung yung app, gusto nyo talagang hiraman, no, bago nyo siya i-download, makikita nyo naman po doon, no, kung may mga ratings yan, may mga comments doon. O, pag nakita nyo may mga pangit na comments, no, let's say, for example, nanghaharas yan, tumatawag ng oras ng gabi, nagmumura yan, mataas ang interest, huwag nyo nang hiraman. Sigurado yung ganun din ang gagawin sa inyo. Okay po? Tapos, ito po, huwag ho tayong maniniwala agad sa kanilang mga ads. Okay? Kasi po, syempre, enticing talaga ang gagawin ng mga ads niyan. No? Like other companies po gagawin talaga yan. No? Talagang i-entice ka, aakitin ka, no? Na sa kanila ka bumili o sa kanila ka manghiram. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, extra due diligence ang gawin po natin. Huwag tanong-tanong po tayo doon sa mga kasama natin sa trabaho o kung ano. Kasi baka mamaya nakahiram na sila doon. No? Or the safest way is, kumbaga, doon nga sa apps mismo, makikita nyo naman yun eh. Di po ba? Tsaka, ito ho, lagi yung tatandaan. Ang legitimate na OLA or even lending and financing in banks, no? Sasabihin ko sa inyo, kailangan yan fully disclosed, no? Yung hinihiram nyo po sa kanila. Nag-start yan dun sa magkano yun approve. Kasi tayo, syempre, let's say, kaya pa utangin is 1,000 to, let's say, 50,000. Okay? May range yun. But it doesn't necessarily mean na ibibigay sa'yo yung 50,000. Diba? So ngayon, let's say, for example, in-approve ka 10,000. Dapat sabihin nila sa'yo yun. Inform ka na, Sir, Ma'am, ang na-approve po sa inyo is 10,000 lamang po. Hindi po na-approve yung nire-request nyo na 50. Okay lang po ba sa inyo? Pag sinabing hindi, well, transaction stops there. Okay? Now, pagka sinabi nyo na, sige po, okay lang. So, dapat yon i-explain. Okay? Isa-isa na, ito po yung matatanggap po ninyo kasi po, binawasan po namin ang processing fee yan. Ngayon, ang madadagdag po na interest sa inyo is ganito. Ang termino nyo po is ganitong kahaba. Your due date will start on this date, blah, blah, blah. Ang amortization nyo, ganito. Pag lumagpas po kayo ng ganitong due date po ninyo, may penalty po tayong ganito. Dapat yan fully disclosed. Kasi batas yan eh.
Yung batas na yan is the Truth in Lending Act. It's very, very important. Kung pupunta ko kayo ng bangko, nakakwadro pa po yun. So, ganun ka-importante yun. Di po ba? Ito po ang panawagan ko sa ating pong mga kababayan, sa mga nanonood po sa atin. Hindi ho lahat ng dadaan sa feed, sa wall natin, isihiraman natin. Kasi hindi ho lahat yan ay gumagawa ng tama. Okay? Ito po ha, paglilinaw din. Hindi ho ibig sabihin na pagkaya registered ay gumagawa ng matino yan. Meron pa rin dyan na mataas ang interest rate. Meron pa rin dyan gumagawa ng harassment. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung extra due diligence po ang gawin po natin. Nasa apps naman po yun eh. Tayo rin lang po ang makakasagot doon po sa mga katanungan natin. At saka, tayo din po ang makakagawa po ng paraan para po maiwasan natin yung mga kawalangyaan, yung mga bugok at abusadong online lending apps na yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.